sa lahat ng mortal dahil sumisimbolo sa immaculate o dalisay ang pagiging berhen ng isang babae noong unang panahon. Natural lamang na maisip ng mga sinaunang tao na ang Son of God ay ipagbubuntis at isisilang ng mga birhen. Ngayon mga kaili, kung ipagbubuntis ng mga birhen ang mga Diyos na ito, sino naman kaya ang makakabuntis sa kanila at magiging ama ng batang isisilang? Well, ang mga birhen na ito ay sinasabing laging nabubuntis ng mga Diyos, Espiritu at mga Holy Ghost. At ang mga supernatural beings na ito ay kikilalaning tunay na ama ng batang isisilang at hindi ang kanilang taong ama. Ngayon mga ka-LE, ang dalisay at mahimalang origin story na ito ang magsisilbing katibayan na ang itinuturing na Son of God, Demigod, Messiah at tagapagligtas ay tunay na nagmula sa Diyos. Ito ay kanilang ginagawa upang, una, maipakita ang dalisay na pinagmula ng kanilang Messiah at pangalawa, upang palabasin na meron talagang divine intervention na nangyari sa pagbubuntis ng Birhen. Ito ang rason kung bakit halos lahat ng Messiah gods mula sa iba't ibang panig ng mundo ay sinasabing mga anak ng Diyos o banal na espiritu na pinagbuntis at isinilang ng mga Birhen. Ngayon mga ka-LE, sa loob ng mahabang panahon, itinuro sa atin na ang ating Mesaya na si Jesus ay nabuo sa ganitong paraan. Ang Birhen na si Maria ay binuntis hindi ng kanyang partner na si Joseph, kundi ng Holy Spirit o Holy Ghost. Ngayon mga ka-LE, ang nakalimutang ituro sa atin ng mga religious authority ay ang katotohanan na hindi lang si Jesus at Maria ang may ganitong klaseng kwento. Dahil nagganap sa sinaunang mundo ang ganitong klaseng origin story ng mga Diyos. Kahit saan tayo magpunta, lagi tayong makakarinig ng kwento tungkol sa mga birhen na binuntis ng mga supernatural beings. Sa katunayan nga mga ka-LE, sinasabi na noong 550 BC, si Pythia, ang Greek oracle mula sa Delphi, ay binuntis ng banal na spirito ng sun god na si Apollo. Ayon naman sa author na si John Malcolm sa kanyang librong History of Persia, ang propetang si Zoroaster ay bunga rin ng Immaculate Conception. Interesante rin ang isang sinaunang tula kung saan inilalarawan ang pagbubuntis ng Greek god na si Juno matapos nitong hawakan ng isang klase ng bulaklak. Juno touched the flower, its wondrous virtues such. She touched it and grew pregnant at the touch, then entered traced the Propontic shore. When mistress of her touch, God Mars she bore. Ngayon mga ka-LE, dito, inilalarawan ng author ang pinakamatinding klase ng Immaculate Conception. Ang Diyos na si Juno ay nabuntis ng hawakan niya ang isang bulaklak. Ngayon mga ka-LE, madalas sabihin ng mga tao na ang kwentong ito ay illogical at walang saysay dahil imposibleng makabuntis sa totoong buhay ang isang bulaklak. Pero nalimutan nilang pansinin na wala itong pinagkaiba sa Immaculate Conception ni Mary. Dahil kung isipin niyo mga ka-LE, hindi na naman kapanipaniwala ang kwento kung saan nabuntis ng Espiritu Santo ang isang birhen. Ngayon mga ka-LE, pinaniniwalaan na pinagbuntis din ni Juno ang Diyos na si Vulcan sa pamamagitan ng Immaculate Conception. Ayon sa kwento, si Juno ay nabuntis ng Holy Wind at kanyang isinilang ang Diyos na si Vulcan. Ngayon mga ka-LE, interesante ang bagay na ito dahil sobrang nahawig ito sa kwento ng Immaculate Conception ni Mary kay Jesus. Sinasabing si Mary ay nabuntis ng Holy Spirit at si Juno naman ay ang Holy Wind. Ngayon mga ka-LE, nagkataon lang ba ang bagay na ito? Dahil sa Latin, ang wind ay nangangahulugang espiritu. Ibig sabihin nito mga ka-LE, si Maria at si Juno ay parehong nabuntis ng Espiritu Santo.